Welcome back to my channel. Ito nga at mainit-init na namang usapin ang tungkol kay SOJ Remulla at DJ Katapang. Ang dalawa nga ito ay malakas na umamin na hindi nila magampanan ng maayos ang mga trabaho na naiata sa kanila, lalo na sa National Bilibid Prison, kung saan sinabi rin nito na ang mga tao na ang mas may kontrol kaysa sa kanila. Matapos ngang marinig ito ng mga netizen ay marami ang nagalit at nagsabing dapat mag-resign na ang mga ito sapagkat hindi nila kayang gawin ang mga trabahong nakalaan para sa kanila. Ayon nga sa isang netizen na nag-comment, ito ang problema sa gobyerno. Appoint ng mga incompetent kasi puro kakompanyero nila kahit walang mga kakayahan mamuno ng departamento. Sayang ang pinapasweldo sa mga walang silbing tauhan ng gobyerno. Can't believe he even admitted it, na hindi niya kayang binigay sa kanyang trabaho. Disappointing and embarrassing ang mostly ng mga nagre-represent ng ating gobyerno. Sabi naman ng isa, hindi mo talaga makontrol ang mga kalokohan nila. Kung kayo ay nakinabang sa mga kalokohan, sila na ngayon ang kinokontrol ng mga PDL. Alis na kayo. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang video, ay pakihit na lamang ng like at subscribe button at notification bell para naman lagi kang updated sa mga may init na balita at pangyayari sa ating bansa. Ano ba yung ating chika ngayong gabi? Naku, ito may patungkol. Sige, anong patungkol dyan? Umamin daw ni SOJ at ni DJ Katapang na di nila makontrol ang National Bilibid Prison. Okay, kasi yung pagkakaalam ko dyan, dapat andun siya sa sa the incentive to escape Kaya minamaximum muna actually yung mga life at saka yung mga death kasi meron ng incentive to escape So ito pala sa atin sa Philippine approach is because they're able to still conduct criminal activity. But it's the same people running it. Maximum na nga sila. And when you admit that they're continuing their criminal activities and then a supermax, so what's the difference? Sir, when we have a mega prison like Muntinlupa and we do not have enough guards, it is already the prisoners who control the scene. Sa totoo lang po, sila na po ang may control ng lahat. So, para ke, partner, kung gano'n ang sitwasyon, so anong plano? Actually, yes, partner. Oo. Inamin nila ito during sa budget hearing ng DOJ. Diba? Ang nagtatanong kasi dito is si Senator Coco. Nagkataon, di ba, partner, nandun yung bureau chief dati. Oo. Si Senator Bato. Naging Bucor chief to. Oo, dati. Diba? So, alam niya, iba sikot-sikot. Tapos, nung binanggit nga ni DOJ, ay ni SOJ, na ang nagkokontrol daw ngayon sa National Bilibid, mga gang. Halimbawa po, may nawawalang tao sa kulungan. Minsan, kung tayo po maghahanap, hindi tayo magpapatulong sa mga prisoners. 2 araw, 3 araw na, hindi pa natin nahahanap yung tao na kailangan natin. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga nagko-control na show. Hindi ba dati pa naman, meron na talagang grupo-grupo, may mga ano talaga dyan, gang partners sa loob Di ba? At mahirap naman, alam naman natin partner talagang nakailang administrasyon na dyan sa loob ng Bilibid. Talagang nahihirapan silang buwagin yan. Oo nga, partner. Pero ikaw as a leader, diba? Ikaw as a leader, aminin mo, hindi mo kontrolado yung supposed to be dapat kontrolado mo. So, ano ang ginagawa ni DG Katapang? Kaya kailangan po mas maliit po yung prison, mas kaunti ang tao, para mas maganda yung ratio ng bantay sa nakakulong po. Kaya pagka ganun po yung pinag-uusapan, 30,000 people, ang laki po ng problema natin kasi hindi natin talaga makokontrol unless we build smaller jails like regional prisons para we can be in control of the people. Pero basta ganun kalaki, wala talaga taas ang kamay nyo, mahirapan po tayo talaga. Partner, yun yung pinaka-main na trabaho niya Ano ba bang trabaho niya?
Yun yung pinaka-main na hawak niya eh. Di ba? Bakit aaminin ng DOJ, di ba, ni SOJ, na hirap sila at hindi na nila kontrolado? Sabi pa, ganito partner. Ang nangyayari kasi ngayon, sa laki po ng Muntinlupa, sa dami po ng tao, yung prison guards nga, hindi natin makontrol din eh. Yung dami ng prison guards, mga 5,000 ba yan dapat, Director DG? Mga 5,000 guards yan, di ba? At any one time. Yes. Hindi ho natin nakikita yung 5,000 guards na yan. We don't see all of them. And sometimes we suspect that only half of them go to work. Or only 2,000 of them go to work out of the 5,000. Yung mahigit yata na 5,000 na kumbaga nagsisilbing guard doon, partner. Hindi nga daw nila alam kung pumapasok. See? Ibig mo sabihin, hinahayaan nyo ba ito? Pinapasweldo nyo? Nang hindi nyo man lang tine-check? Di nyo minomonitor? Di nyo... partner, aksayadong pera na naman to ng gobyerno. Ano to, nagpapasweldo tayo sa mga parang ghost employees? Nandiyan lang yung pangalan nila pero hindi naman nagtatrabaho? Dahil hindi kayo sigurado kung pumapasok? Diba? Let's face it, partner, sabi nga nila, diba, parang 36,000 or more than 30,000 ang nasa loob. Oo, naka-detenid dyan. Pero partner, nakakulong. Kahit sabihin nating mahirap, pero ikaw as a good leader, dapat meron kang plano. Correct. Diba? Kung wala kang plano, wala talaga mangyayari. And besides, partner, hindi na bago yung problema dyan sa loob ng sa loob ng Bilibid. Diba? Ang problema dyan sa loob, sobrang tagal na. So, ibig sabihin, partner, bago ka pa man umupo, diba, dyan sa pwesto, for sure, meron ka ng mga iniisip, partner, na kung ano yung dapat gawin. Kung ganun yung sinasabi mo, so ibig sabihin, walang maaasahan na pagbabago. Wala kang mandato, partner. Diba? Diba, ikaw, diba, kahit sabihin na natin SOJ, hindi naman yung pinaka-point, hindi yan pinaka dapat mong tutukan. Kasi merong talagang taong nakatalaga dyan. Pero dapat yung taong nakatalaga dyan, dapat hawak mo, kilala mo, kung gaano ba ito kabilis kumilos at gaano ba ito nagbibigay ng result. Huwag kayo mag-appoint kung alam yung hindi kakayanin yung trabaho kasi sayang yung pera. Diba? So partner, aminin mo, diba? Aminin mo na ang nagkokontrol ng National Bilibid gang. Kasi nga, sobrang laki ng facility eh. Kaya we really have to put them in controlled facilities where head count is always possible every 2 to 3 hours na hindi po kinakailangan magre-rely sa gang. Kasi ngayon everything the gangs are the ones who dictate a lot of the pace of what happens inside the jail. Anong klaseng leader ka? Tapos i-justify mo ngayon na kailangan mo ng malaking pondo para gumawa ng mga more prison cells, partner, na regional. There's nothing wrong about that, partner. Diba? Halimbawa, ang nakulong, convicted na, nakulong, ang pamilya ay taga Visayas, partner. Okay, sige, dalhin dun. Pero ito, partner, ang tanong natin, kung ganyan pa rin, diba, ka-inefficient, diba? Hindi, kumbaga, ayoko kasi sabihin INUTIL, partner, hindi ko word yun eh. Hindi siya ganon kagaling mag-manage ng ahensya na dapat niyang tinututukan, partner. Wala pa rin mangyayari. Mas lalong sasabog dahil may spread siya eh. Although okay yun, partner, ha? Sabi ko okay yun. Pero hanggat walang taong magaling, nahahawak dyan, lalo na naka-spread niya mga prison cells na yung partner, mas lalong hindi nyo yan matututukan. Pero, Senator Coco, Mr. Chair, ganun pa rin ang problema yun. Kahit na palit-litan natin ang facilities, kung ang manpower, the same pa rin, ang ratio na 1:1 or whatever ratio, ideal ratio that we want to achieve, hindi pa rin natin ma-achieve yung pagkukontrol sa kanila. Diba? So, ito ba sinasabi nyo, hindi ko alam kung paawa effect during sa budget hearing, partner. Strategy ba ito na we cannot do it eh?
Kasi kulang kami ng tao. Hindi nga namin kasi maayos. Kasi more than 30,000 yung nakapreso dyan. Yung mga preso dyan. So kulang kami. So kailangan namin ganito kalaking pondo. Ganyan. Kailangan magpagawa ng Supermax prison cell something. Partner, budget na naman to. Hindi ba kailangan, for the meantime, na hanggat wala pa, kasi magpapatuyo pa lang kayo eh. Ilang taon ka na ba dyan? Na official dyan, partner? Parang, ang dapat, partner, kung kulang ang tao, kumuha kayo ng maraming tao para magbantay. Diba? Tapos, partner, lahat ng kunin mo dapat, i-train nyo na matino. Tapos, partner, sabi ni ano nga eh, parang medyo binuwaltahan siya ni Senator Bato. Sabi niya, that time daw na siya yung Bucor chief, partner. Iniikutan niya daw talaga yan. Kasi yung mga tauhan doon sa loob. Yes. Para makita nila na may leader. Kasi hindi talaga iikutan ito, partner. Lahat na lang gagawin ng mga tao dyan. May cellphone, nakakapasok yung droga. Mangyayari kasi hindi nyo tinututukan. Diba? Well, doon sa sinasabi niya, partner, hindi ko maisip kung humihingi man siya ng karagdagang pondo pagkatapos sinasabi nga niya na hindi nila alam kung itong mga tauhan nila dyan sa loob ng bilibid kung pumapasok o hindi. Abay, hindi ata yung justification, partner. Diba? Partner? Paano mo i-justify? Okay, kung may mga tauhan, sinabi na niya na may mga tauhan sila, hindi nga lang pumapasok. Hindi daw nila alam na pumapasok. Kung nagre-report sa trabaho. You see? So, ibig sabihin, useless lang din kung bibigyan ka ng pondo, pagkatapos yung mga tauhan mo naman pala, hindi gumagalaw. Yes. Diba? Pinapasweldo. Partner. Kasi hindi mo tinututulan. Correct. Partner, ibig mo sabihin, alam mo na pala ang problema dyan, ngayon mo lang i-reveal? That's our problem now, sir. Yes, sir. Pero alam mo, during my time, when I was there, I really saw to it na never itong mga gangs na itong magkocontrol sa affairs sa loob. It should be the corrections officer mag-control. Sabi ko nga sa kanila kung siga kayo dito, ngayon, kami ang siga. Hindi kayo pwede maging siga. Alam mo yung sir, yung catwalk natin dyan, twice a day ko yan iniikot. Yung catwalk sa loob ng maximum. Iniikot, kung kayo, kung iniikutan pa yan ng gwardiya, morning and afternoon ko yan iniikot, talaga to see to it na hindi makakontrol yung gang dyan sa loob. Dapat tayo may control, yung ating mga corrections officer. Talagang liable sila kapag nagkalat yung mga tao na doon sa loob. Dapat kontrolado talaga natin. But anyway, mahirap talaga i-control. Mahirap. Ako, aminado ko, mahirap i-control. Pero kung gamitan natin ng kamay na bakal at saka yung matibay na pananampalataya, talagang makukontrol natin yung mga siraulo dyan sa loob. Yun lang, Mr. Chair. Hindi ka man lang gumawa ng paraan para ayusin. Di ba? Tapos sabihin nyo kasi kulang, we need funds. Para saan yung pondo? Confi na naman. Confidential. Pagpapagawa sa regional prison cell, partner. Kaya lang sabi ko nga, partner. So ang gusto nila, ang pinupunto nila ni SOJ para ma-decongest. Wag lahat. 30,000 daw kasi, partner. So para mabawasan yung mga inmates dyan sa loob. Kaya i-distribute ito. Although dati pa naman yan, partner, may mga ganong klaseng plano na yan, di ba? Magtayo ng mga regional prison cells. Okay? Para at least yung mga hindi na sila pupunta. Yung may mga kamag-anak na nadalo na kamag-anak. Hindi na sila pupunta Suggestion rito sa Metro dati Manila. Ni Senator Tito Soto, diba, partner. Dati pa yan, naririnig natin. Pero ibig sabihin, di ba, partner, hindi pa nga nagawa. Nandun na tayo sa hindi nagawa. So hanggat wala ito, ano kayo dyan? Nga? Tapos i-justify nyo na hindi namin magawa ito, hindi namin makontrol. Ang kumokontrol dito, gang. Gina-justify nyo kasi wala pa yung hinihingi nyo. So ano ang ginagawa nyo dyan? Bilang leader, bilang chief, hayaan nyo ang gang na magkontrol? Kung wala ng gobyerno sa loob, partner.
Wala nang gusto niyo gobyerno sa mangyari? loob ng sa nating no-bilibid. Diba? Yun na yun, partner. Sabi ko, medyo nakakadismaya na yung mga leader pa natin ang umaaming hindi nila kaya. When in fact, tayo nga ang dapat nagre-rely sa kanila dahil sila yung may power. Diba? So, dapat siguro mag-isip muna, partner, bago magreklamo. Wala man tayo nakikitang iniisip gawin eh. Diba? Ang tagal na palang problema niyan. O ano pa, wala pa rin nagawa? Wala nang isip? Partner? Yung basketball nga natin, nagawa ng paraan para mag-champion. Pero Diba yung team na... Diba? I mean, in everything, partner, kung ikaw, sa akin na mga ka-UB, tingnan nyo to, kahit mahirap ang trabaho, basta may ginagawa, partner, at hindi tinutulugan lang basta-basta, uusad yan. Hindi yung hindi namin kaya eh. Diba? So yun yun, Pero, di ba, alisin natin yung akusasyon kay Bantag dati. Di ba? Ano ba kami nawakalbasi? Hindi ko alam ano ba ang akusasyon. Ang dami niyang mga nakita ding mga, di ba, may mga irregularidad na ginawa di umano. Di ba? Pero nakita din natin may mga ginagawa din siya doon sa loob ng no-bilibid eh. Ano niya yung mga selda, di ba, na yung mga kubol na ginagawa dati, partner, na parang mga VIP. Yun ay ano niya eh. Patanggal niya? Oo, pinapagiba niya. No. Alam ko din, teka lang di ko matandaan na, sino yung, basta meron din isang naging Bucor chief, partner. Pinatanggal din yung mga kubol na yan eh. Hindi nga natin, parang kabute. Oo. Bumabalik. Tapos, at saka, alam mo, dyan sa loob ng ng no-bilibid, partner eh, sobrang talamag na yung nangyayaring mga anomalya dyan sa loob, partner. Halos lahat ata. Tingnan mo, napaka ironic yung sitwasyon. Dapat kasi ang no-bilibid, kaya nga inilagay dyan para magbagong buhay. Di ba? Hindi para mas lumala. Okay? Ang nangyayari ngayon, I don't know kung dito lang ba yan nangyayari sa atin. Siguro sa ibang bansa, pero dito parang partner eh. Kung hindi man pareho, nakikipagkompetensya na tayo eh. Yung mga illegal na nangyayari. Di ba? Droga, halos lahat ng mga partner eh. Nandun na rin. Nandun na sa loob. Ginagawin transaksyon. Di ba? So, bakit nga umuubra, partner? Oo. So, tapos, ito'y alam lahat eh. Alam lahat natin. Yung leaders lang hindi? Oo. Kung ano yung problema dyan sa loob. Now, kung ganito, sinasabi mo nga, sa mismong hearing, umamin na mahirap. Mahirap kontrolin ang sitwasyon sa loob. Talagang parang sinasabi mo, hindi mo kaya, hindi mo ginagawin trabaho mo. Diba? Diba? Ganun lang yun eh. Sa akin lang, partner. So, anong mangyayari ngayon? Ang i-appoint lang nila, okay, i-assign dyan ng mga jail guards, partner. Una, dapat pili. Kung problema nyo yung 5,000 ngayon, tanggalin nyo na yan. Ang bilis naman eh. Alam nyo naman palang malamang hindi trabaho eh. Diba? Wala ba kayong Diba, partner, anong tawag dito sa atin pag nagre-report? Digital na to eh. Ang tawag dyan? Yung tammark lang. Biometrics. Biometrics. Wala ba kayo nun? Diba? Para malaman nyo kung nagre-report. Kasi, partner, before, nakakadaya talaga sa attendance. Kasi sasabihin sa isang kabigay, ipirma mo nga ako dun. Malilate ako. Pwede! Pero yung biometrics, partner, hindi pwede. Hindi pwede. No, kasi kailangan talaga mukha mo nandun naka-imprenta, partner. Diba? Or yung thumb mark mo. Oo. Diba? So, pangalawa, partner, hindi pa ako napasok ulit ngayon sa National Bilibid eh. Hindi ko alam kung may x-ray ba sila dyan. Mga ka-UB, sino yung lately nakapunta sa loob? Dumalaw hindi para magtagal, dumalaw. May x-ray ba sila dyan? Kasi dapat, partner, ang sa akin, maglaan sila ng pondo. Kung bawal ang ganito, bawal ang ganyan, di dapat i-x-ray na lang, hindi yung mano-mano. Diba? Wag nang mano-mano. Kasi mahirap yun eh. Kasi may nagdadala talaga dyan ng mga pasalubong or mga baon. Pabaon sa mga
nasa loob. 'Di ba? Paglaanan nyo na yan. Ano ba? Ang nagtataka nga ako, partner, I hope nakikinig si DG, katapang, kung kaya mo sagutin to. Anong ginagawa nyo dyan? Nag-iikot ba kayo? Paano yung alam nyo parang hindi nagre-report? Pinapatawag nyo ba? Pinagre-report nyo ba at pinag-i-explain nyo bakit hindi pumasok? Meron bang ganun? Baka hinahayaan niya lang. Hindi, dapat partner, pag ganun, pag hindi, yan ay pinapatawan ng parusa kasi hindi yan partner. Oh. Hindi ba? Hindi yan pinapayagan kung wala ka naman talagang valid na dahilan kung bakit hindi ka sumisipot o parati kang wala sa iyong trabaho. Di ba? Sabi ni Maylene, sa isa kanina may nakita ko, wala pa daw sabi, manual pa lang. May sinabi, hindi wala pa, hindi biometrics. So, imagine, saka yung scanner, yung parang x-ray. Para sa airport, partner. So in other words, diba, ganon kahina kung ano-anong nire-request nyo. Diba? Tapos itong mga dapat na importanteng makita, partner, ay magamit, di nyo pinaprovide. Diba? At saka alam mo, partner, ngayon medyo tahimik ang mga balita dyan sa Bilibid. Hindi kagaya ng mga dating administrasyon, partner. Ang dami tayong mga naririnig, nababasa na balita. So, alam mo yung mga ginagawa po nila mga hagbang. Di ba? Yung mga ginagawa nilang mga pagbabago sa loob. Hindi man totally, di ba, na nagkaroon ng pagbabago sa loob, pero kahit papano may mga ginagawang hagbang. Di ba? At may mga inire-report silang mga nadidiscover mga anomalya, although paulit-ulit lang naman yung mga anomalya, pero kahit papano, alam mo yun, nire-report sa taong bayan. Okay? Ito, may mga ginagawa kaming mga mga ganitong mga programa, may mga hagbang na ginagawa kasi, may mga nadiskubre na naman kaming ganito, patuloy ang mga ganitong klaseng illegal na operasyon sa loob. Pero ngayon parang partner tahimig ito pa partner, sabi nung isa, may nakita ko kanina, may nabasa ako, kahit daw merong, sabi niya, biometrics, pwedeng lumusot kapag ka talagang tiwali. It can be partner. Pero, marami din nagsasuggest dito, inisip ko rin doon sa bungad pa lang partner, pagpapasok, pwede ba ang CCTV? No. Meron ba sila? O tinatanggal nila CCTV para hindi nakikita yung ginagawa nila? No. Hindi, meron partner kasi diba nung nangyari sa... ilan? Oo. Di ba yung natatandaan mo, yung pinatay yung broadcaster? Oo, di ba nakita nila doon sa CCTV? Yun ang isa sa mga... Sa loob, sabi ko, partner. Sa loob ng mga National kulungan? Bilibid. Oo. Saan nakita? Si Percy? Hindi. Sino? Hindi. Yung kung paano pinatay, yung isang preso doon sa loob, di ba? Sino yung partner? Parang hindi ko nabalitaan. Wala sa radar ko. Yung involved na sinasabi na sa kanila nakipag-ugnayan doon sa loob para di umano patayin. Meron doon? Sino kausap? Nakita sa kausap? Oo, nakita sa kung paano, hindi kung paano pinatay. Pero kung paano? Pumasok siya sa kubon. Okay. So, in other words nga, partner, kung meron naman pala CCTV, attorney, meron man sa CCTV, hindi, inisip ko kasi kung meron man, partner, ganun ba siya ka-effective? Oo. Di ba, kung may CCTV yan, di ba dapat nakikita nyo kung sino yung pumapasok? Tama, sa Escoralo. Di ba, kung sino yung pumapasok, kung sino yung hindi pumapasok. Dapat, ang CCTV, dapat may nakamonitor. Hindi lang nandoon yun. Di ba? Yun yun. Kasi sabi ko nga, di ba, kung may CCTV, sa bungad pa lang, at mag-biometrics partner, malabong hindi na makita kung may pumapasok na jail guard. At saka nakakabahala yan, partner, Pag yan ang sinabi ni SOJ, maraming mga jail guards dyan na hindi pumapasok. So, ibig sabihin, yung mga illegal, mas lalo, partner. Yes! Diba tumatalaw? Mas lalong lumalala. Baka naman diba? nag-a-absent kasi alam nilang may darating. Nakakabahala yun. Kung gano'n, baka sumusurrender na yung mga jail guards natin at hinahayaan alala. Kung gano'n, ako. Di ko sumusurrender, umalis. Delikado yan. May, alarming yung ganong klase mga balita, partner, yung sinasabi kasi niya. Kasi pwede may mangyari kasi hindi nila alam na yung 5,000 wala pala dun. Correct.
At yan ang dapat ng mga partner, yung mga ganong klase mga problema na iniimbestigahan. Kasi, well, itong problema dyan sa loob ng Bilibid, talagang partner mas malala pa sa cancer. At alam yan, even yung mga mababatas natin. Partner, basta mo si Sugar. Sabi, Attorney Claire, meron nga isang preso na nakakapag-Zoom meeting pa. Nako. At may mga followers sa labas at halos everyday pa. Pwede ba yun? Di ba bawal nga cellphone? Di ba? Paano? So, bumalik ba yung dyan? Di ba parang naging issue din yung dyan? Signal, partner. No. Pero importante kasi naman may signal. Di ba? Ng internet. Pero dapat, ang hindi makalusot dyan, mga gadget, partner. Di ba? Yun. Tingin ko, partner, kung inamin ni SOJ na hindi nila kontrolado yung National Bilibid Prison, talagang tanggalin na si Si Katapang. DJ Katapang. Hindi siya For me, kasi inamin niya. Hindi ko pwedeng sabihin effective ka. Di ba? Hindi ka pwedeng... Kasi sa kanya na mismo nang galing, hindi kami naninira, Hindi to libelous. Pero kayo umamin, hindi yung kontrolado at yung mga gang ang nagkokontrol doon. So anong meron ka? Di ba? Nakakatakot yung mga ganong klase partner, pag-amin. Kung ganon ang sitwasyon ngayon sa ating Bilibid, ibig sabihin, mas lalo pang lumalala dyan yung problema. Kaya nga, di ba, partner? At saka yung mga problema dyan sa loob, hindi simple, Every now and then talaga, pag matapang ka, sabi nga ni Senator Bato, dapat may kamay na bakal ka. Hindi lang kamay na bakal sa mga preso, pero kamay na bakal sa mga tao nyo. Pero, well, pinayuhan ba siya ni Senator Bato de la Rosa? Kasi sabi mo nga kanina, partner, bago siya naging senador, di ba? Bago siya naging, after na yung kanyang pagiging PNP chief ba? PNP chief muna siya. Oo, tapos niya, naging Bucor chief. So, naging Bucor chief may siya. experience siya. Oo. So, alam niya kung ano yung real, yung partner, pinakasitwasyon dyan. At meron na rin siya mga ginawang mga hagbang na which is, pwede niyang i-share sana kay Bucor chief. Di ba? Oo, partner. Di ba? Ang sabi ko nga dito, partner, kahit anong hirap ng trabaho, kung gusto mo yung ginagawa mo, at marunong ka mag-isip, paano, partner? Kunyari, sa sobrang dami niyan, partner. Pwede mo munang i-segregate, partner Diba? Di panahon ni Senator Bato. Segregate mo yan. Diba ang inilagay niya dyan, yung SAP? Oo. Tapang yun, partner. Diba? Diba? Kanya style pinalitan niya. Yung mga jail guards dyan, at ang inilagay niya, yung mga SAP sa loob. Diba? Sila ang nag-control. Kasi yun nga, ang isa sa mga problema, yung mga gang dyan. Yes, Jeff Carlos, ito si Movie Dome sabi, nakakulong na yan. Tapos nahihirapan pang kontrolin? Paano pa yung hindi nakakulong? Kaya nga. Diba? My goodness. Tama, you have a point Movie Dome Paano pa yung hindi nakakulong? Tapos may pera. Partner. Malayang gawin ang dapat gawin. Correct. Sabi ni Sir Amik TV45, DCXL News baka talagang incompetent lang. As per history, failed to respond to reinforce staff, which is he is the Army Chief of Staff. Hindi, partner maliban dito banggitin ko na para masabi natin kung talaga ba incompetent si General Katapang. Remember the fake news? Na kinoriente niya ng maling info si SOJ about dun sa mass grave. Correct. Fake news yun. Nang unang sinasabi, tao yun. Buto ng tao. Yes. Tapos partner. Buto ng manok lang pala. May nawawala. Di niya alam. Correct. Alam nyo nang ganyan siya Ba't hindi niyo papalitan? Diba? Ito, ewan ko partner. I mean, I have high hopes sana sa pamamalakad talaga ni PBBM. Diba? Kaya lang yung ibang mga tao niya sa baba, partner, hindi ako believe. Wala. Napaka-incompetent. That's the word. Tama. Meron nagsasabi dito, incompetent. Well, si Sir Amik TV. Ang daming incompetent. Tuloy, partner, lahat ito sumasalpok sa administrasyon. Correct. Diba? Baka nga kaya, one of the reasons to kasi partner, ang daming incompetent, tuloy, pati yung trust rating ni PBBM bumababa. Diba?
Hindi lang siyempre kagagawa niya yun. Mhm. Kagagawan din yun ng mga tao sa paligid niya dahil hindi kayang ipus si PBBM. Mhm. Di ba? Sana si PBBM, pili na kayo na maayos. Wag yung wag yung kaibigan, politiko, kaibigan ni ganyan, ni-refer ni ganyan. Hanggat may panahon pa, di ba? Hanggat may panahon pa, mahaba pa yung panahon ni PBBM eh. Ako, Ayusin partner, niyo. inahanap ko yung sinabi niya na kahit hindi kaalyado, kahit hindi kasama niya nung panahon ng election partner, basta ito ay magaling at makakatulong sa kanyang administrasyon, kahit pa ito manggagaling sa oposisyon, kukunin niya. Meron na ba? Yun ang tanong doon. May opposition nga, hindi. Oo. Meron nga mga dating naging opisyal sa panahon ni Pinoy, Oo. pero yung pinili rin na yun, close din sa kanila. Sa Close din pamilya. sa pamilya. Ganun din eh. Mhm. Di ba? Basta makakatulong sa gobyerno, hindi siya magdadalawang isip na ito ay itatalaga niya. Sa partner? Sa kanyang, ilalagay niya sa kanyang gabinete. Well, At dito na nga nagtatapos ang ating video. Ayon na nga rin sa ating napanood, ang mga tauhan ng gobyerno ay dapat lang nagampanan ng maayos ang kani-kanilang mga trabaho. Dahil sayang nga naman ang mga pinapasahod sa mga ito, kaya dapat na lang talaga ay sila ay mag-resign na. At para naman sa ating mga viewers, anong masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Comment down below at pag-usapan natin yan.